Mga ginoo at ginang, maligayang pagdating sa International Mathematics Olympiad at East Coast Qualifier dito mismo sa puso ng New York City. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga nag-organisa para sa pambihirang pagkakataong ito. Isang batang Pilipino ang pumasok sa silid kung saan walang sinuman ang nag-akalang kaya niyang magsalita ng matatas na Ingles. Ang luma niyang puting polo shirt ay nakapatong sa kanyang pantalon na parehong bitin at kupas na. Ang kanyang makapal at itim na buhok ay maingat na ginupitan at ang kanyang sapatos na pudpod na ang takong ay lumikha ng isang malinaw na pagkakaiba sa marangyang mga chandelier na kristal at sa mga modernong projector sa loob ng bulwagan. Ang karatula sa likod ng bata ay may nakasulat sa Ingles at Pranses, International Mathematics Olympiad, East Coast Qualifier, New York Public Library. Sinulyapan ng isang staff na namamahala sa logistic ang ID card na nakasabit sa kanyang dibdib at bahagyang kumunot ang noo. Mula sa Nueva Ecija, Pilipinas, ang kanyang boses ay may halong pagtataka at kaunting pangungutya. Sa di kalayuan, ilang mga magulang na puti ang tumingin sa bata at may ibinulong sa isa't isa. Isang babaeng Hapones na nagngangalang Yuri na nakatali ng mataas ang buhok ay bahagyang itinaas ang kanyang kilay nang makita niyang inilalabas ng bata ang isang maliit na supot ng bigas mula sa kanyang backpack. "Baon mo ba yan?" tanong niya, kalahating seryoso, kalahating nagbibiro. Hindi sumagot ang bata. Dahan-dahan lamang niyang ibinuhos ang bawat butil ng bigas sa mesa at sinimulang ayusin ang mga ito sa mga hanay na patayo at pahalang. Ang ibang mga bata ay may dalang mga iPad, laser measure at mga scientific calculator. Ang batang Pilipino ay may dalang mga butil ng bigas at isang pambihirang memorya. Walang sinuman dito ang nakakaalam kung paano siya napunta rito. Narinig lang nila mula sa mga organizer na siya ay isang Special International Invitee, isang espesyal na kalahok na inimbitahan mula sa isang rural na lugar sa Pilipinas matapos gumawa ng ingay sa isang online math competition platform. Sa isang video na kumalat sa mga International Education Network, ginamit ng 6 na taong gulang na bata ang mga butil ng bigas upang patunayan ang Pythagorean Theorem. Walang papel, walang calculator, tanging memorya at isang kakaibang paraan ng pag-iisip na tila mula sa ibang mundo. Ang punong guro ng isang maliit na paaralan sa kanilang baryo sa Nueva Ecija, kung saan hindi stable ang internet, ang gumamit ng kanyang telepono para kunan ng video at ipadala ito. 3 buwan ang lumipas, isang email sa Ingles ang ipinadala pabalik. Opisyal na inimbitahan si Mateo na lumahok, na may plane ticket at dormitoryo na sagot ng International Education Fund. May isang maliit na linya na nakabold sa dulo ng liham, "One guardian required due to expenses partially covered." Ang kanyang ina, isang manggagawa sa isang paggawaan ng chicharon, ay unang beses na umalis sa kanilang probinsya. Ibinenta niya maging ang kanyang singsing na pangkasal upang matustusan ang natitirang gastos. Sabi niya, "Basta't makatayo ka lang sa gitna ng mga bandila ng ibang bansa, anak, walang pagsisisi si nanay." Ang pangalan ng bata ay lumitaw sa dulo ng listahan na may numero ng kalahok na 298. Sa edad na 6 na taon, walang sinuman ang nag-isip na siya ay isang seryosong katunggali. Ilang mga magulang pa nga ang nag-isip na ito ay isang gimmick lamang ng PR, isang batang magsasaka mula sa Pilipinas na tumawid ng karagatan para sa isang pandaigdigang kompetisyon. Ngunit ang hindi nila alam ay ang batang iyon na nagngangalang Mateo ay minsan nang binilang ng eksakto ang 3,420,000 butil ng bigas para matutunan ang addition, subtraction, multiplikasyon at division. At bawat butil ng bigas na iyon ay may sariling pangalan, isang paniniwalang itinuro ng kanyang lolo. Tahimik na umatras si Mateo nang magsimulang magtawag ng pangalan ang mga organizer. Hindi niya alam kung paano yumuko tulad ng mga Hapones o kung paano makipagkamay tulad ng mga Amerikano. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa maliit na bandila ng Pilipinas na nakakabit sa dulo ng hanay. Ang nag-iisang bandila na may araw at mga bituin sa gitna ng kagubatan ng mga bandila ng mas malalaking bansa. Sa upuan ng mga manonood, nakaupo ang kanyang ina sa pinakahuling hilera.
Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang strap ng kanyang kupas ng bag na tela. Naroon ang isang balot ng asin at isang baon na kanin na dala pa nila mula sa airport. Ang malamig na hangin ng taglamig sa New York ay pumasok sa siwang ng bintana, dala ang amoy ng pagkain na pinaghalong mabangong kanin at kaunting patis. Isang hurado sa entablado ang bahagyang napangiwi. Nang hilinging magpakilala, si Benjamin, ang kampeon noong nakaraang taon mula sa Texas, ay tumayo ng tuwid at nagsalita ng matatas na parang isang profesional na tagapagsalita. I am here to break my own record this year. I don't believe in luck, only in precision. Ang batang may buhok na kulay ginto ay umani ng malakas na palakpakan. Pagkatapos ay si Mateo naman ang umakyat, nagsalita sa Tagalog, isang wikang tila dayuhan sa bulwagan. Ako po si Mateo. Nandito po ako para tuparin ang pangako ko sa lolo ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang interpreter sa tabi niya ay natigilan ng kalahating segundo bago dahan-dahang isinalin ang kanyang sinabi. Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa kaliwang hanay ng mga upuan. Walang sino man ang nag-isip na ang batang iyon ay isang tunay na banta. Ngunit nagsimula silang mapansin siya nang matapos niya ang preliminary round sa loob lamang ng isang katlo ng itinakdang oras na may perpektong mga sagot. Isang huradong Pranses ang kumunot ang noo. Isang Amerikanong may lahing Hudyo ang nagulat at muling sinuri ang mga tanong. Sa ikalawang round, nagpatuloy si Mateo sa pagsagot nang hindi gumagamit ng scratch paper, gamit lamang ang mga butil ng bigas na inayos niya sa kanyang sariling paraan. Tiningnan siya ni Benjamin nang may inis. Nakakita na siya ng maraming magagaling na tao, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang kasing kakaiba niya. Bigas talaga? Bulong ni Benjamin habang dumadaan sa mesa ni Mateo na may mapang-asar na ngiti. Hindi kumibo si Mateo. Sa pagtatapos ng unang araw ng kompetisyon, si Yuri ang kusang lumapit. Hindi ka ba nagsasalita ng Ingles? Tumango ng bahagya si Mateo. Paano mo naintindihan ang mga tanong? Ngumiti ang bata at dahan-dahang sumagot sa Ingles na may malakas na puntong Pilipino. Math is the same in every language. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa dalagang Hapones. Tumango siya. Sa unang pagkakataon ay tiningnan niya ang bata sa ibang paraan. Sa subway, pabalik sa kanilang tinutuluyan, mahigpit na niyakap ng ina ni Mateo ang kanyang anak. Nilalamig ka ba, anak? Hindi po, Nay. Malamig lang po ang kamay ko pero hindi ang puso ko. Mahinang ngumiti ang kanyang ina. Pagkatapos ay natigilan nang makita niya sa backpack ng kanyang anak ang supot ng bigas na nangalahati na. Bukas, lalaban ka ulit. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka nila? Okay lang po, nanay. Bukas, ibang hugis naman ang gagawin ko. Kinabukasan, sa paglabas ng mga ranggo sa qualifying round, ang pangalang Mateo, Pilipinas, ay nasa ikalawang pwesto. Sa ilalim nito ay daan-daang pangalan mula sa mga bansang may mas tanyag na reputasyon sa matematika. Tahimik na inalis ni Benjamin ang kanyang tingin sa screen. Samantala, si Professor Morgan, isang miyembro ng lupon ng mga hurado, ay unang beses na nag-angat ng kanyang ulo upang hanapin ang direksyon ng watawat na may araw at mga bituin. Ang pinakamaliit na bandila sa bulwagan, ngunit ito ang nagdudulot sa kanya ng kalituhan. Sa loob ng bag ni Mateo, ang isang luma at malabong litrato ay nakatago pa rin sa bulsa ng kanyang damit. Isang litrato ng kanyang lolo na nakangiti. Hawak ang isang dakot ng bigas na tila ihahasik sa bukid o ihahasik sa puso ng kanyang apo, isang pananampalatayang hindi kailanman nayanig. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang anunsyo sa speaker. Isa sa mga kalahok ay nagpapakita ng senyales ng pandaraya. Ang mga organizer ay magsasagawa ng isang sorpresang inspeksyon sa isang pribadong silid. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Mateo. Bumukas ang pinto ng silid inspeksyon at pumasok ang malamig at puting ilaw. Tahimik na nakaupo si Mateo sa gitna ng maliit na silid. Walang mga mesa o upuan, tanging isang kamera na naka-install sa tapat niya. Isang security guard ang may hawak ng kanyang backpack at sinimulang halungkatin ang bawat bulsa nito. Ang bigas ay kumalat sa sahig. Ang bawat butil ay gumulong sa mga siwang ng baldosa tulad ng tunog ng pagdududa na bumabagsak sa puso. Isang matandang hurado na may salamin na gawa sa sungay ang pumasok, may hawak na isang listahan ng mga tanong.
Anong pangalan mo? Mateo po? Sagot niya, mahina ngunit malinaw. Nakatanggap kami ng ulat na ang iyong mga resulta ay higit sa karaniwan, hindi ka gumagamit ng scratch paper, at mayroon kang kakaibang gawi gamit ang bigas. Ang interpreter ay tila hindi komportable habang tumitingin kay Mateo, yumuko ang bata. Hindi po ako nandaya. Ginagamit ko po ang bigas para maalala ang mga solusyon, kumunot ang noo ng hurado. Ang mga butil ng bigas ay hindi isang balidong kagamitan sa pagkalkula. Inilabas ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na litrato. Ito ay ang lumang larawan. Ang kanyang lolo ay nakaupo sa beranda ng kanilang bahay. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa isang bilao na puno ng puting bigas. Itinaas ito ni Mateo. Natuto po akong mag-math gamit ang bigas mula noong 3 taong gulang ako. Bawat butil po ay isang numero. Isa pang hurado, si Professor Morgan, ang pumasok. Dati siyang nagtuturo sa Columbia University at kilala sa kanyang pagiging mahigpit pagdating sa integridad sa akademya. Wala siyang sinabi. Sumenyas lamang siya para sa isang direktang pagsusulit. Isang sample na tanong ang ibinigay. Sagutan mo ito gamit lamang ang iyong bibig at mga mata, sabi ni Morgan. Hindi sumagot si Mateo. Yumuko siya at ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng mga 10 segundo. Nang imulat niya ang mga ito, sinimulan niyang bigkasin ang mga resulta. Bawat hakbang ay mabilis, tumpak, at walang anumang kalkulasyon sa papel. Bahagyang tumango si Professor Morgan, ngunit hindi pa rin nagpakita ng ganap na paniniwala. Itinuro niya ang isang mas mahirap na problema. Ito ay isang problema na para sa mga estudyante sa high school. Natigilan si Mateo, napakagatlabi siya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang 2 kamay. Ang kanyang mga palad ay nakabukas na parang isang imahinaryong pisara. Bumuo siya ng mga hugis sa hangin na para bang inililipat niya ang mga hindi nakikitang butil ng bigas sa kani-kanilang posisyon. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa kanyang mga kamay. Lumipas ang 17 segundo. Ibinigay niya ang sagot. Napatayo ng tuwid si Professor Morgan. Isa pang hurado ang napabulalas. Imposible. Matapos ang 30 minutong pagsusuri, umalis ang mga hurado sa silid. Isa sa kanila ang napabuntong hininga. Ang batang ito ay tunay na isang henyo sa matematika, ngunit nanatiling seryoso si Morgan. Ang pagiging henyo ay hindi nangangahulugang ligtas sa usaping moral. Kailangan pa nating mag-imbestiga. Lumabas si Mateo. Naghihintay si Yuri sa pasilyo, may hawak na isang bote ng tubig. Naniniwala akong hindi ka nandaya, sabi niya. Pero hindi sila sanay sa paraan mo. Tumango ng bahagya si Mateo. Sa amin po, tinuruan ako ng lolo kong bilangin ang mga palay para makapag-compute ng walang papel o lapis. Sa subway, tahimik ang kanyang ina. Nang huminto ang tren sa Grand Central Station, bigla siyang nagtanong, paano kung ma-disqualify ka? Nanahimik si Mateo. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang backpack at kinuha ang isang papel na nakatupi sa 4. Ito ay ang sulat kamay na liham na ipinadala ng kanyang lolo noong nakaraang taon. Ang tinta ay medyo kumalat na, Mateo, apo, maaaring pagtawanan kanila pero tandaan mo, ang kabutihan at talino ay hindi kailanman kailangang ipaliwanag. Nang gabing iyon, sa kanilang inuupahang silid malapit sa Harlem, kinuha ni Mateo ang natitirang bigas at inayos ito. Hindi na sapat para makagawa ng isang komplikadong diagram tulad ng dati. Binuo na lamang niya ito sa hugis ng isang bituin, isang simbolo na madalas ikuwento ng kanyang lolo. Ang araw at mga bituin sa watawat ng Pilipinas ay kumakatawan sa karunungan ng mga Pilipino. Tinitigan niya ang hugis na iyon ng matagal. Kinabukasan, ang anunsyo ng resulta ng investigasyon ay idinikit sa lobby ng aklatan. Walang sapat na ebidensya upang patunayan ang pandaraya. Si Mateo ay magpapatuloy sa kompetisyon. Sa ilalim ng mga salitang iyon ay may maliit na asterisk. Ang espesyal na kalahok ay susubaybayan gamit ang isang hiwalay na kamera. Nakatayo si Benjamin sa malapit. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa at may mapang-asar na ngiti. Ang pagiging absuwelto ay hindi nangangahulugang inosente. Narinig ito ni Yuri. Lumapit siya at diretsong tumingin sa mga mata ni Benjamin. Natatakot ka bang talunin ka ng isang 6 na taong gulang na bata? Nagdabog si Benjamin at umalis. Kasabay nito,
Sa isang lugar na halos 4 kilometro ang layo mula sa aklatan, sa Falls Church, Virginia, isang matandang Pilipino ang nanonood ng balita sa YouTube. Nang makita niya ang larawan ni Mateo at ang supot ng bigas, natigilan siya. "Apo, yan ni Mang Basyo sa Nueva Ecija." Sigaw niya, nanginginig ang boses. Isang grupo ng mga Pilipino ang nagkumpol-kumpol, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa screen. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. At doon nagsimula ang isang kampanya na tinawag na Bigas para sa Karunungan na ibinahagi sa buong komunidad ng mga Pilipino sa East Coast ng Amerika. Samantala, sa aklatan, nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang pagsusulit para sa ikatlong round. Sa harap niya, wala nang mga butil ng bigas na aayusin. Tanging ang mga mata ng mga hurado at ang mga mapanuring tingin mula sa mga manonood. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip ang mga kamay ng kanyang lolo. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit si Benjamin, ngumiti ng mapakla at bumulong. "May kopya na ako ng test para bukas. Gusto mo? Walang maitutulong yang bigas mo." Nanatiling tahimik si Mateo. Ang mga salita ni Benjamin ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "May kopya na ako ng test para bukas. Gusto mo? Isang alok o isang patibong?" Tinalikuran niya ito nang hindi sumasagot. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang backpack. Wala na ang mga butil ng bigas. Kinuha na ang mga ito pagkatapos ng inspeksyon. Ang nararamdaman ni Mateo ay hindi takot na ma-disqualify, kundi isang pakiramdam ng pag-iisa. Naalala niya ang kanyang lolo, ang kanyang mga matang nakatutok sa bawat butil ng bigas, at ang kanyang mga salita. "May mga bagay, apo, na hindi paniniwalaan ng sinuman hanggat hindi mo ipinaglalaban ng patayan." Nang gabing iyon, sa kanilang inuupahang silid, niluto pa rin ng kanyang ina ang huli nilang pakete ng instant noodles. Patuloy pa ring inayos ni Mateo ang kanyang mga daliri sa mga imahinaryong hugis heometriko. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ng kanyang ina si Mateo na umiiyak. Hindi humihikbi, hindi malakas. Mga luha lamang ang dumadaloy sa kanyang pisngi habang tinitingnan niya ang gusot na litrato. "May nagawa po ba akong mali, nanay?" Niyakap siya ng kanyang ina, walang sinabi, hinaplos lamang ang kanyang buhok. Naalala niya ang pagbebenta ng kanyang singsing, ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa kanilang probinsya. Matematika lang, lilipad pa Amerika. Ngayon, sa gitna ng New York, ang kanyang anak ay sinusuri at sinusubok ng mismong mundong iyon. Kinabukasan, isang email ang dumating mula sa mga organizer na nag-aanyaya kay Mateo na lumahok sa isang espesyal at hindi naka-schedule na pagsubok na gaganapin sa lumang silid-aklatan sa kanlurang bahagi. Walang ibang kalahok ang nakatanggap ng ganitong imbitasyon. Si Yuri ang unang nag-react. "Bakit ikaw lang?" tanong niya. "Hindi ko alam," sagot ni Mateo. Ngunit sa mga mata ni Professor Morgan, nang madaanan niya si Mateo sa pasilyo, may nakita siyang mas seryoso kaysa sa isang kompetisyon. Ang silid ng pagsusulit sa araw na iyon ay kakaiba. Walang mga hurado, isang mesa lamang, isang kamera, isang computer na may math software, at isang serye ng malalalim na problema sa matematika na idinisenyo upang mahuli ang sinumang sumilip sa mga tanong ng maaga. Ang mga tanong ay random na binabago at hindi inuulit ang nilalaman ng pangunahing pagsusulit. Umupo si Mateo. Isang tagabantay ang nagbigay sa kanya ng isang timer. Mayroon kang 30 minuto. Walang tulong, walang scratch paper, hindi aalisin ang tingin sa screen. Tumango si Mateo. Lumabas ang mga tanong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang mga talukap, lumitaw ang imahe ng kanyang lolo na hawak ang kanyang kamay habang naglalakad sila sa palayan. "Nabilang mo na ba ang 100 butil, apo?" tanong ng lolo. "Opo, lolo. At tanda ko pa kung saan sila nakalagay. Mabuti." Ang matematika ay ang alaala ng katotohanan. Iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang kanyang 10 daliri ay nagsalansan sa hangin. Kalmado ang kanyang mukha, na para bang nagdo-drawing siya ng bulaklak sa lupa. Ang mga equation ay lumitaw at isa-isang nalutas. Lumipas ang 30 minuto. Nang tumayo siya, hindi pa tapos suriin ng tagabantay ang kanyang mga kalkulasyon. Ang mga resulta ay agad na ipinadala sa mesa ng mga hurado. Binasa ni Morgan ang bawat linya.
Walang mali ni isang numero. Sumandal siya sa kanyang upuan, tinanggal ang kanyang salamin at pinunasan ito. Sa unang pagkakataon, nasabi niya, hindi siya nandaya. Talagang hindi. Kasabay nito, palihim na kinuhanan ni Yuri ng litrato ang anunsyo ng sorpresang pagsubok at ibinahagi ito sa isang forum ng mga estudyante. Ang kwento ng batang Pilipino na inakusahan ng pandaraya, ngunit pagkatapos ay nakapasa pa rin sa isang mas mahirap na pagsubok, ay kumalat sa forum na Math Genius World. Ilang oras lamang ang lumipas, isang Filipino-American na guro sa Falls Church ang muling nag-post nito na may kasamang hashtag Mateo Bigas ng Talino. Ang alon ng suporta mula sa mga Pilipino sa East Coast ay nagsimulang kumalat. Marami ang tumawag sa kanilang mga kamag-anak sa Nueva Ecija para kumpirmahin na tagpuan nila ang elementarya kung saan nag-aral si Mateo. Napaiyak ang punong guro nang makita niya ang video ng kanyang estudyante na ibinabahagi ng mga Amerikano. Si Mateo lang ang nag-aayos ng multiplication table gamit ang ipa ng palay dito. Bumalik sa pangunahing aklatan, naganap ang bunutan ng mga tanong para sa huling round. Si Benjamin ay nakabunot ng mas madaling set ng problema. Nang turn na ni Mateo, nabunot niya ang itinuturing na pinakamahirap, walang sinuman ang nagulat. Tila ito ay isang inaasahang pangyayari. Tiningnan siya ni Yuri. Gusto mo bang magpalit? Magpoprotesta ako kung sinadya nila ito. Okay lang, sagot ni Mateo. Hindi naman ako pumipili ng problema. Nag-aaral lang ako para sa sapat na bigas na itinuro ng lolo ko. Nang gabi, muling nakasalubong ni Benjamin si Mateo sa pasilyo ng banyo. Ang inosente mo. Sa tingin mo, sapat na ang memorya at malinis na konsensya para manalo? Tiningnan siya ni Mateo ng diretsyo. Hindi ko kailangang manalo. Kailangan ko lang tuparin ang pangako ko. Kanino? Sa isang taong wala na. Natigilan si Benjamin ng ilang segundo pagkatapos ay ngumisi. Hindi pa rin ako naniniwala na isang 6 na taong gulang na bata mula sa kung saang sulok ng Pilipinas ang makakatalo sa amin. Pagbalik sa kanyang silid, kinuha ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang nag-iisang butil ng bigas, ang butil na palihim na itinago ng kanyang ina sa manggas ng kanyang damit at ibinigay sa kanya kaninang umaga. Inilagay niya ito sa gitna ng kanyang palad. Ipinikit ang kanyang mga mata at bumulong, Lolo, bukas na po ang huling araw. Kasabay nito, isang internal na email sa pagitan ng mga hurado ang ipinadala. Hindi natin maaaring hayaan na ang kawalan ng katarungan ay magpadilim sa isang talento. Karapat-dapat si Mateo na mapabilang sa final round. Ang nagpadala, Professor Morgan. Ang kalangitan ng New York ay kulay abo at umuulan mula pa kaninang madaling araw. Sa malaking screen sa lobby ng aklatan, patuloy na tumatakbo ang mga salitang Final Round International Mathematics Olympiad East Coast. Mas maraming tao ang dumating kaysa karaniwan, may mga mamamahayag na naroroon. Isang lokal na channel ng balita ang biglang nag-live broadcast ng Final Round. Sa Twitter, isang hashtag ang biglang umakyat sa trending list, Rice Boy, na nagmula sa video clip ng batang Pilipino na nag-aayos ng bigas para sagutan ang mga problema sa matematika na galing sa forum na Math Genius World. Sa waiting room, nakatayo si Benjamin malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Wala siyang sinasabi, ngunit bakas sa kanyang mukha ang tensyon. Huli nang dumating si Yuri at mabilis na umupo sa tabi ni Mateo. Napakagulo na ng media. May isang reporter na nagtanong sa akin kung totoong child prodigy ka raw. Ngumiti lang si Mateo. Wala po akong espesyal. Marunong lang po akong mag-add, subtract, multiply at divide gamit ang bigas. Bago magsimula ang pagsusulit, inanunsyo ng mga organizer na ang presentasyon ng bawat kalahok ay ire-record at ipapalabas sa publiko. Maraming nagkatinginan ng may pag-aalala, ngunit nanatiling kalmado ang mukha ni Mateo. Mahina lamang siyang nagtanong sa kanyang ina. Ipapalive po ba nila ito hanggang sa Pilipinas, Nay? Umiling ang kanyang ina. Pagkatapos ay may naalala. Sabi ng tita mo sa Virginia, ire-record daw niya ang live stream at ipapadala sa atin sa probinsya. Tinawag na ng speaker ang pangalan ng bawat kalahok. Nang banggitin ang Mateo from the Philippines, ang buong bulwagan ay saglit na natahimik pagkatapos ay napuno ng mga bulungan. Ang 6 na taong gulang na bata,
na tila lalamunin ng malalaking upuang katad at ng mga ilaw ng LED ay umakyat sa entablado. Sa harap niya ay isang high-level logic at geometry problem na nangangailangan ng parehong verbal description at dynamic simulation. Hindi gumamit ng papel o computer ang bata. Itinaas lamang niya ang kanyang dalawang kamay at sinimulang bumuo ng mga hugis sa hangin. Ang mga geometric na hugis ay unti-unting nabuo sa pamamagitan ng mga galaw na kakaiba ang pagkaeksakto. Habang inilalarawan niya ang isang logarithmic spiral, ang ilaw sa entablado ay hindi sinasadyang tumama sa kanyang mga kamay na tila mga sinulid na pilak. Sa likod ng entablado, isang babaeng reporter ang bumulong, "He is dancing with math." Nang matapos ang presentasyon, yumuko si Mateo. Isang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay may isang nagsimulang pumalakpak. Pagkatapos, ang buong bulwagan na. Si Yuri ang unang tumayo. Si Professor Morgan, na nakaupo sa hanay ng mga hurado, ay hindi pumalakpak, ngunit mahigpit niyang pinagdaop ang kanyang mga daliri at bahagyang tumango. Turn na ni Benjamin. Nagsimula siya ng may kumpiyansang tawa, gumamit ng modernong projector at matatas na pananalita. Inilahad niya ang problema ng may kapanipaniwalang tono, ngunit sa ikalimang minuto, isang miyembro ng lupon ng mga hurado ang kumunot ang noo. Isang equation na isinulat ni Benjamin ay eksaktong tumugma sa isang sample problem mula sa internal na pagsusulit noong nakaraang taon. Nagkamali ba siya? Bulong ng isang hurado. Ngunit nakunan na ito ng kamera, nakita na ng mga manunood, at sa social media, nagsimula na ang mga tao na ikumpara ito. Isang tweet ang lumabas. Is this plagiarism? Makalipas lamang ang 20 minuto, naungusan ng Benjamin cheated ang Rice Boy. Isang guro ng matematika sa Chicago ang nag-post ng isang pagsusuri. Ang isang bahagi ng presentasyon ni Benjamin ay 100% na tumutugma sa isang internal na dokumento. Kung ang batang bigas mula sa Pilipinas ay inimbestigahan dahil sa hinala ng pandaraya, sino ngayon ang mag-iimbestiga sa ginintuang anak ng Amerika? Umalis si Benjamin sa entablado, maputla ang mukha. Hindi siya tiningnan ni Yuri. Tahimik siyang lumingon kay Mateo at bumulong, "Panalo ka na." Umiling si Mateo. "Wala pa po akong napapanalunan. Hindi lang kinuha ang bigas ko." Nang gabing iyon, iniulat ng media sa Amerika ang tungkol sa 6 na taong gulang na batang may lahing Pilipino na gumawa ng ingay sa isang pandaigdigang kompetisyon sa matematika. Maraming malalaking pahayagan ang sumipi sa sinabi ni Professor Morgan, "May utang kaming paumanhin sa batang iyon." Kumalat sa social media ang video clip ng presentasyon ni Mateo gamit lamang ang kanyang mga kamay. Isang tao ang nagkomento, "Kung ang isang mahirap na bata na walang papel, lapis o kagamitan ay kayang patahimikin ang buong mundo, kailangan nating suriin muli kung paano nating tinuturuan ang ating mga anak." Sa isang Pilipinong restaurant sa Falls Church, ang matandang lalaki mula sa naunang eksena ay napatayo mula sa kanyang upuan. "Sabi ko na nga ba, natuto ang batang yan sa bigas, hindi sa pagsasaulo." Sabay-sabay na pumalakpak ang iba. Ang komunidad ng mga Pilipino sa Amerika ay nagsimulang magpadala ng mga mensahe ng suporta, mga photo edit at maging mga butil ng bigas na may nakasulat na Pilipinas. Sa kanilang bayan sa Nueva Ecija, ang buong elementarya kung saan nag-aral si Mateo ay nagsuspinde ng klase upang panoorin ang replay ng livestream. Nang lumitaw si Mateo, nagsigawan ng mga bata, "Si Kuya Mateo, si Kuya Bigas, nasa New York." Sa huling gabi bago ang seremonya ng parangal, hinaplos ng ina ni Mateo ang buhok ng kanyang anak. "Bukas, maaaring manalo ka o maaaring hindi. Pero ngayon, nakikita kong hindi ka na minamaliit ng mga tao." Dahan-dahang tumango si Mateo. "Opo, Nay, kasi po hindi na ako natatakot ngayon." Hindi makatulog si Professor Morgan buong gabi. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang opisina sa dormitoryo sa ikapitong palapag ng New York Public Library. Isang larawang inimprenta mula sa screen ang larawan ng batang Pilipino na bumubuo ng mga hugis geometriko sa hangin ay nakadikit sa kanyang bulletin board. Tinitigan ito ni Morgan ng mabuti pagkatapos ay bumaling sa isang sulat kamay sa Tagalog na katatanggap lang ng mga organizer mula sa isang nagngangalang Basio Reyes, isang retiradong guro sa baryo sa Nueva Ecija. Sa liham, ikinuwento ni G,
Basyo kung paano niya tinuruan ang kanyang apo na mag-math gamit ang mga butil ng bigas. Sa isang bahay na walang kuryente, walang scratch paper, tanging isang kaldero at pagmamahal, nagtapos ang liham sa magulong sulat kamay. Kung hindi po ninyo pinaniniwalaan ang batang iyan, pakisuri po ninyo kung paano natin binibigyang kahulugan ang salitang henyo. Tinupi ni Morgan ang liham. Hindi pa siya kailanman kinuwestiyon ng isang magsasaka at hindi pa siya naantig ng isang kwento mula sa kabilang panig ng mundo. Siya ay isang taong naniniwala sa datos, sa istruktura, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maipaliwanag kung paano nagawa ng isang 6 na taong gulang na bata na hindi dumaan sa formal na pagsasanay ang isang bagay na kahit mga estudyante sa unibersidad ay nag-aatubiling gawin. Kinabukasan, sa pulong ng mga hurado bago ang seremonya ng parangal, si Morgan ang unang nagsalita. Nagkamali ako. Ginamit natin ang ating mga pamantayan upang husgahan ang isang mundong ganap na naiiba. Walang tumutol. Isang babaeng hurado na Hapones ang tumango. Si Mateo ay hindi lamang isang kalahok. Siya ay isang paalala tungkol sa orihinal na paraan ng pag-iisip. Kasabay nito, sa kanilang inuupahang silid, kumakain pa rin si Mateo ng kanin na ginawa ng kanyang ina. Alam mo ba kung bibigyan kanila ng parangal? Mahinang tanong ng ina. Hindi po, pero sa tingin ko, hindi na po nila ako makakalimutan. Online, libu-libong mensahe ang ipinadala sa mga organizer na humihiling ng isang pampublikong muling pagsusuri sa mga puntos kung mayroong pagkiling. Isang grupo ng mga Filipino-American na edukador ang sabay-sabay na sumulat ng isang bukas na liham na nagsasabing ang talino ay hindi nakadepende sa nasyonalidad at ang isang henyo ay hindi nangangailangan ng magandang pasaporte. Inimbitahan ng CBS ang mag-ina para sa isang panayam. Simple ang kanilang hitsura. Ang ina ay nakasuot pa rin ng kanyang second-hand na jacket at si Mateo ay suot pa rin ang kanyang lumang sapatos. Nang tanungin ng reporter, "Ano ang naramdaman mo noong pinagdudahan ka?" Sumagot si Mateo sa Tagalog. Kinailangan ng interpreter ng ilang segundo bago maisalin. "Hindi po ako nalungkot. Naisip ko lang po, kung buhay pa ang lolo ko, sasabihin niyang ang bigas ay hindi kailangang patunayan na bigas ito." Ang mga salitang iyon ay agad na kumalat sa lahat ng social media platforms. Napanood ito ni Benjamin sa kanyang telepono sa kanyang pribadong silid. Wala siyang sinabi, ngunit mayroong bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Siya ay anak ng isang oil tycoon. Ang pressure na manalo ay hindi nanggaling sa kanya, kundi mula sa kanyang mga magulang, sa kanyang paaralan, sa mga inaasahan ng mga matatanda na ipinataw sa kanyang mga balikat. Nang tingnan niya ang batang Pilipino na iyon, na may malinis na kamay at malinaw na mga mata, nakaramdam siya ng hiya. Nang gabing iyon, hinanap ni Benjamin si Yuri. "Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hindi ko naman kinamumuhian ang batang iyon. Natakot lang akong matalo ng isang taong hindi katulad ko." Matagal na nanahimik si Yuri. Pagkatapos ay nagtanong, "May balak ka bang itama ito? Itama ang ano? Kung paano mo gustong tingnan ka ng ibang tao?" Hindi sumagot si Benjamin. Kinabukasan, sa araw ng parangal, tahimik ang bulwagan. Ang ikatlong pwesto ay iginawad sa kinatawan ng Singapore. Ang ikalawang pwesto ay napunta kay Yuri, ang tahimik ngunit matatag na dalagang Hapones. Nang tawagin ang pangalan ni Benjamin para sa unang pwesto, natigilan ang buong bulwagan. Umakyat si Benjamin sa entablado at kinuha ang mikropono. Hindi tulad ng kanyang karaniwang kumpiyansang kilos, yumuko siya. "Hindi ko karapat-dapat na tanggapin ang parangal na ito." Umugong ang bulungan. "Alam ko na noon pa ang uri ng mga problema. Hindi ko ito ginamit ng buo. Ngunit hindi ako karapat-dapat na maging kampeon." Nagulat ang lahat. Bago pa man makakilos ang mga organizer, nagpatuloy si Benjamin kung mayroong sinumang karapat-dapat. Iyon ay si Mateo, ang 6 na taong gulang na bata mula sa Pilipinas. "Tinuruan niya ako na hindi kailangan ng mga kagamitan, hindi kailangan ng mga materyales, hindi kailangan ng maraming salita, tanging memorya, tiwala, at isang butil ng bigas." Sa ibaba, napaiyak ang ina ni Mateo. Si Mateo naman ay nakatayo lang. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ang mga sinabi ni Benjamin, ngunit nakita niya na ang mga tao ay nakatingin sa kanya, hindi na may pagdududa, kundi may paggalang. Umalis si Professor Morgan sa kanyang upuan
at umakyat sa entablado. Sa ngalan ng lupo ng mga hurado, nais naming igawad ang isang espesyal na parangal, ang Honorary Excellence Award, sa kalahok na si Mateo. Tumayo ang buong bulwagan at pumalakpak. Sa screen, ipinakita muli ang video ni Mateo na nag-aayos ng bigas sa gitna ng bulwagan. Isang linya ng teksto ang lumitaw, Mateo, the boy who counted the stars with rice. Walang tigil ang kislap ng mga kamera. Nakatayo si Mateo sa gitna ng entablado, umakyat ang kanyang ina at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Thank you very much. 3 salita lamang sa Ingles ang kanyang nasabi bago niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Sabay-sabay na iniulat ito ng media mula sa Amerika, England at France. Ang New York Times ay naglabas ng isang malaking headline, The Filipino Boy Who Rewrote the Definition of Genius. Agad na pumasok sa eksena ang media sa Pilipinas. Tila huminto ang buong bansa ng ilang segundo nang marinig ang pangalan ni Mateo na umalingaw-ngaw sa gitna ng isang prestihiyosong pandaigdigang kompetisyon. Sa isang maliit na silid sa Nueva Ecija, napahagulgol ang punong guro ng elementarya, dumagsa ang mga kapitbahay para manood ng TV. Isang matanda na nanginginig ang kamay habang hawak ang isang tasa ng kape ang bumulong na gawa ni Mateo. Mang Basyo, nakikita mo ba? Si Mang Basyo, nakilala lamang sa baryo bilang isang ulyanin na matandang nag-aayos ng bigas sa labas ng kanyang bahay, ay pumanaw 1 taon na ang nakalipas dahil sa stroke. Walang sinuman sa baryo ang nakakaalam na dati siyang isa sa mga lihim na eksperto sa matematika sa bansa bago ang 1975. Nagtrabaho siya sa isang military encryption group noong panahon ng digmaan, ngunit tinanggihan ang lahat ng posisyon pagkatapos nito. Namuhay siya ng simple, nagbukas ng isang libreng klase sa matematika para sa mga mahihirap na bata at gumamit lamang ng mga butil ng bigas para magturo dahil naniniwala siyang kahit ang pinakamahirap ay may karapatang matuto ng matematika na parang isang henyo. Sinundan ng mga mamamahayag sa Pilipinas ang sulat kamay na ipinadala sa mga organizer. Sa pamamagitan ng beripikasyon, natuklasan na si Mang Basyo ay minsan nang inimbitahan ng isang Amerikanong profesor upang maging consultant sa matematika noong 1996. Ngunit tumanggi siya dahil may utang pa ako sa aking bayan ang mga batang hindi pa marunong mag-add at subtract. Nang kumalat ang balitang ito, labis na naantig ang komunidad ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Marami ang nagbahagi ng kanyang kuwento kasama ang larawan ni Mateo. Tinawag itong ang muling pagkabuhay ng isang hindi natapos na pangako. Sa New York, isang di-opisyal na pagdiriwang ang inorganisa sa Falls Church, kung saan nagtitipon ang pinakamalaking komunidad ng mga Pilipino sa Silangang Amerika. Inimbitahan si Mateo, sinundo ng isang pribadong sasakyan na inayos ng isang grupo ng mga Pilipinong alumni. Sa isang simpleng entablado, sa pagitan ng watawat ng Pilipinas na nakasabit sa tabi ng watawat ng Amerika, tumayo ang bata sa harap ng daan-daang tao. Mas malaki at mas formal ang okasyon, ngunit matatag ang kanyang tingin. Isang doktor na tubong Cebu ang nagsalita. Nang dumating ako sa Amerika, 30 taon na ang nakalipas, itinuring akong isang hindi nakikitang imigrante. Ngayon, dahil sa 6 na taong gulang na batang ito, nararamdaman kong ako ay isang tunay na Pilipino. Nakatayo si Yuri sa ibaba, namumula ang mga mata. Nakaupo si Benjamin sa likod, tahimik. Nang anyayahan ng host ang ina ni Mateo na magsalita, sinabi lamang niya, wala po akong sapat na salita, pero marahil nakikita siya ng kanyang lolo mula sa langit. Nang gabing iyon, sa JFK Airport, bago sumakay ng eroplano pabalik sa Pilipinas, binigyan si Mateo ng mga organizer ng isa pang regalo, isang full 10-year scholarship na maaaring gamitin anumang oras sa hinaharap sa alinmang partner university. Tahimik itong tinanggap ng bata. Hindi siya tumalon, hindi sumigaw, yumuko lamang siya at sinabing, "Salamat po." Umiyak naman ang kanyang ina. Habang pumipirma sa mga dokumento, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Bukas pag-uwi natin, isusuot mo ang lumang tsinelas na bigay ng lolo mo. Akala ko na wala na, pero nakita ko sa ilalim ng kama. May nakadikit pa ring butil ng bigas sa strap. Inihatid sila ni Professor Morgan hanggang sa gate.
Nagturo ako sa daan-daang estudyante pero walang sinuman ang nagturo sa akin ng isang aral tulad ng iyong anak. Natuto po siya sa isang taong pumanaw na, sagot ng ina. Nang sumara ang pinto ng customs, matagal pang nakatayo roon si Morgan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang butil ng bigas na palihim na ibinigay sa kanya ng bata noong isang araw at inilagay ito sa kanyang palad. Sa eroplano pabalik, nakatulog si Mateo. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ina. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang lolo na nakatayo sa gitna ng palayan. Ang kanyang mga kamay ay nag-aayos ng bigas sa hugis ng isang bituin. Lumingon ito at ngumiti. Magaling, Mateo. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi ako naging propesor? Opo, lolo, dahil gusto niyong maging guro ng bigas? Tumawa ang lolo. Dahil gusto kong bawat mahirap na bata ay maging mas magaling pa sa akin. Sa labas ng bintana ng eroplano, unti-unti nang lumiwanag. Isang sinag ng araw ang unang lumitaw sa abot tanaw. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng mahinang ulan, paglabas ng mag-ina. Hindi nila inaasahan ang isang dagat ng mga tao sa harap nila. Mga kamera, mikropono, mga banner, at ang malakas na sigawan ng Mateo. Mateo, isang lalaking nakaputing polo ang tumakbo palapit. Kayo po ba ang ina ni Mateo? Ako po ay isang reporter mula sa VTV. Maari po ba namin kayong kapanayamin? Bago pa man makasagot ang ina ni Mateo, hinila na ang bata ng isang flight attendant papasok sa isang security cordon. Iwasan ang siksikan. May bata! Umalingaw-ngaw ang isang anunsyo. Nakatayo lang si Mateo, mahigpit pa ring hawak ang kanyang backpack. Hindi siya ngumiti. Lumingalinga ang kanyang mga mata, naghahanap ng isang pamilyar na mukha. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang lolo. Siyempre, wala na siya. Nang makarating ang sasakyan sa kanilang maliit na baryo sa Nueva Ecija, maputik pa rin ang daan dahil sa ulan. Ngunit ang tarangkahan ng elementarya kung saan siya nag-aral ay puno ng mga banderitas. Isang malaking banner na gawa sa tela ang nakasabit. Maligayang pagbabalik, Mateo. Ipinagmamalaki kanji ay iyong bayan. Sumalubong ang mga guro, kasama ang mga kinatawan mula sa munisipyo at lokal na istasyon ng TV. Nagbigay sila ng mga bulaklak, nakipagkamay at humiling ng mga litrato. Isang batang babae sa grade 1 ang bumulong sa kanyang kaibigan, iba pala, itsura niya sa personal, no? Pagkatapos ng marangyang pagtanggap, inimbitahan si Mateo na magbigay ng talumpati sa harap ng buong paaralan. Tiningnan niya ang daan-daang maliliit na mata sa ibaba. Pasensya na po, nagsimula siya. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay yumuko ng husto. Natahimik ang buong paaralan. Pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa hangin hindi dahil sa talumpati, kundi dahil sa kilos na iyon na mas taos puso kaysa sa anumang salita. Ngunit ang buhay pagkatapos noon ay hindi naging madali. Walang tigil ang mga balita. Pumunta sila sa kanilang bahay para kunan ng video. May nagtanong, subukan mo ngang sagutan ang problemang ito. Ilang oras ka nag-aaral sa isang araw? Gusto mo na bang manirahan sa Amerika? Ang 6 na taong gulang na bata ay naging isang pambansang simbolo sa loob lamang ng isang linggo, ngunit siya rin ang naging sentro ng kuryosidad, pagdududa at mga inaasahan. May nagsabi, ganyang kagaling, siguro mayaman ang mga magulang. May tumingin sa kanyang lumang backpack at sirang sapatos at nagsabing, magaling lang umarte. May mga nagtsismisan, baka hindi naman talaga ganoon kagaling, pinalaki lang ng media. Isang hapon, habang nag-aayos si Mateo ng bigas sa kanilang bakuran, lumapit ang 2 kamag-aral. Isang bata ang nagtanong, totoo bang patay na lolo mo? Sabi sa isang balita, espiya raw siya ng mga Amerikano. Hindi siya sumagot, dinagdagan pa ng isa. Kung ganyan ka kagaling, bakit dito ka pa nag-aaral sa amin? Lumipat ka na sa Science High School. Pagkatapos ay tumakbo silang 2, iniwan si Mateo na mag-isa. Nakita ng kanyang ina na nagsisimula nang hindi ngumiti ang kanyang anak, kumakain ng kaunti at hindi mapakali sa pagtulog. Gusto mo bang dalhin kita sa Maynila para doon mag-aral? Gusto ko pong manatili dito. Kailangan ko pa pong ituloy ang klase ng matematika ni Lolo. Ang klase na iyon ay nasa likod bahay.
kung saan dating naglalatag ng banig ang kanyang lolo para turuan ang mga mahihirap na bata sa kanilang lugar. Kinuha ni Mateo ang bawat lumang piraso ng tisa, ang mga natirang butil ng bigas mula sa panahon ng kanyang lolo. Sinimulan niyang ituro muli ang mga aralin. Sa pagkakataong ito, hindi lamang para sa mga bata, kundi pati na rin sa mga matatanda sa kanilang lugar na gustong makita kung paano magturo ang batang galing Amerika. Noong una, pumunta sila dahil sa kuryosidad, ngunit nanatili sila dahil sa pagkamangha. Hindi nagtuturo si Mateo tulad ng nasa libro. Bumubuo siya ng mga hugis, gumagamit ng mga butil ng bigas para lumikha ng mga mind map. Si Aling Celia, na tindera ng isda, ay natutong muli ng multiplication. Si Mang Tonyo na tricycle driver ay nagtanong kay Mateo kung paano hatiin ang pera para mabayaran ang kanyang mga utang. Makalipas lamang ang 2 linggo, ang klase ng bigas talino ay umabot na hanggang sa beranda ng kanilang kapitbahay. Isang guro mula sa kalapit na probinsya ang bumisita at napaiyak. Hindi ka nagtuturo ng matematika. Tinuturuan mo ang mga tao na magkaroon ng kumpiyansang matuto muli mula sa simula. Isang araw, isang film crew mula sa Maynila ang dumating. Nais nilang gumawa ng isang dokumentaryo, ngunit wala si Mateo. Naglalakad siya papunta sa sementeryo ng baryo, may hawak na isang bigkis ng tuyong palay. Huminto siya sa harap ng puntod ng kanyang lolo walang lapida, isang kahoy na krus lamang na may nakasulat na Basio Reyes, ang gurong nagturo sa mga batang magbilang ng bigas. Inilapag ni Mateo ang bigkis ng palay. Bumulong siya, "Lolo, tinatawag po nila akong henyo, pero ang gusto ko lang po ay mapasaya kayo." Isang mahinang hangin ang umihip. Ang mga butil ng bigas na nahulog mula sa kanyang kamay ay kumalat sa damuhan. At sa isang lugar sa maaliwalas na kalangitan, tila may isang matandang kamay na muling nag-aayos ng bigas kasama niya. Isang buwan pagkatapos ng kanyang pagbabalik, nakatanggap si Mateo ng isang opisyal na liham mula sa East Coast International Mathematics Institute, ang nag-organisa ng kompetisyon. Ang liham, na may asul na logo, ay ipinadala sa pamamagitan ng express mail mula sa Amerika, maingat na nakatupi at may kasamang salin sa Filipino. Nanginginig ang kamay ng kanyang ina habang binubuksan ito. "Inaanyayahan ka nilang mag-aral sa Amerika, anak. Full scholarship, 12 taon, isang espesyal na programa na may sariling tagapayo." Nabasag ang kanyang boses. Nanatiling tahimik si Mateo. Tiningnan niya ang kanyang pangalan na malinaw na nakaprint. Pagkatapos ay tumingin sa labas, kung saan naghihintay ang kanyang mga estudyante para sa bagong aralin. Si Yuri ang unang tumawag. "Mateo, ang galing. Babalik ka na dito, hindi ba?" Sabi nila, ihahanda nila ang isang pribadong silid, isang pribadong aklatan, at si Professor Morgan mismo ang mamamahala sa iyo. Si Benjamin naman ay nagsulat ng isang mahaba at taos-pusong email. "Kung babalik ka, hayaan mong sunduin kita sa airport." Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang katunggali, kundi bilang isang kaibigan, ang balita na si Mateo ay inimbitahan sa Amerika ay kumalat sa buong bansa. Sabay-sabay na nag-publish ang mga pahayagan na may headline, "Pilipinong Math Prodigy, nabigyan ng 12-tong scholarship sa Amerika." Sa internet, nagkaroon ng mainit na debate ang mga tao. Dapat ba siyang umalis para umunlad o manatili para mapanatili ang kanyang pagka-Pilipino? Nagpadala ang gobyerno ng pagbati. Isang mataas na opisyal ang nag-alok na personal na makipagkita sa mag-ina. "Ipinagmamalaki ka ng bansa, iho. Ngunit ang desisyon ay nasa inyong pamilya," malumanay niyang sabi. "Isa lang ang hihilingin ko. Kung magtagumpay ka, huwag mong kalimutan ang lugar na nagbigay sa iyo ng iyong unang butil ng bigas." Nang gabing iyon, hindi makatulog ang ina ni Mateo. Tinupi niya ang mga damit, kinuha ang lumang jacket na isinuot ni Mateo sa New York at pinlansya ang bawat tupi. Ngunit walang sinabi si Mateo. Nakaupo pa rin siya sa beranda, nakatingin sa mga bigas. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang spiral. "Natatakot ka ba, anak?" tanong ng kanyang ina. "Hindi po," sagot niya. "Iniisip ko lang po, kung buhay pa si Lolo, ano kaya ang sasabihin niya? Sasabihin niyang umalis ka, dahil ang mga magagaling ay dapat mag-aral sa mas mataas na antas. Pero sasabihin din niyang, huwag mong kalimutan na turuan ang mga bata sa ating lugar.
Ano po sa tingin niyo ang dapat kong gawin? Yumuko si Mateo. Hindi ko po alam. Kinabukasan, isang TV crew ang dumating para kunan ang kanyang pag-iimpake, ngunit walang inimpake ang bata. Kumuha lamang siya ng isang piraso ng papel, isang kopya ng sulat kamay ng kanyang lolo na ipinadala sa mga organizer at sumulat sa likod nito. Kung balang araw ay maging napakagaling ko na po, babalik ako. Hindi para lumaban, kundi para magturo, tulad ni Lolo. Tinupi niya ang papel, inilagay sa isang bagong sobre at ipinadala pabalik sa East Coast Math Institute. Sa kanyang liham, isinulat niya, "Maraming salamat po sa pambihirang pagkakataon. Hinihiling ko po ang inyong pangunawa na pansamantala ko itong tatanggihan. Mayroon po akong isang maliit na klase na ipinangako kong hindi ko iiwan sa gitna ng daan." Ang balita ng pagtanggi ni Mateo sa scholarship ay gumawa ng ingay. Tinawag ito ng mga dayuhang pahayagan na isang kakaiba ngunit makabuluhang kilos. Isang Amerikanong reporter ang sumulat, "Pinili ng bata na tuparin ang isang pangako sa isang pumanaw na mahal sa buhay sa halip na yakapin ang kasikatan." Sa Pilipinas, marami ang nagulat. Ngunit ang katahimikan ni Mateo ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong mag-isip. Isang matandang guro sa Cebu ang nagsulat sa Facebook, hindi tinanggihan ni Mateo ang hinaharap, ipinagpaliban lamang niya ito para sa tamang panahon. Isang linggo ang lumipas, isang sasakyan mula sa lungsod ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang bumaba ay isang lalaking may puting buhok at salamin. "Ako po si Dr. Santos, kinatawan ng isang grupo ng mga Pilipinong akademiko sa ibang bansa. Nais po naming magbukas ng isang academic fund na ipapangalan kay Mang Basyo." Yumuko siya sa harap ng altar ng lolo ni Mateo. "Naniniwala kami na ang isang henyo ay hindi kailangang lumayo. Minsan, kailangan lang niyang manatili sa tamang lugar." Napaiyak ang ina ni Mateo. Nang gabing iyon, inayos muli ni Mateo ang kanyang lumang backpack. Inilagay niya sa loob ang isang butil ng bigas at isang hindi natapos na liham para sa kanyang lolo. "Aalis din po ako, Lolo. Pero hindi pa po ngayon. May pangako pa po ako sa mga kaibigan ko sa klase. Tuturuan ko po silang mag-ayos ng bigas tulad nyo." Sa labas, kumikinang ang mga alitap-tap. Sa kanilang bubong na yero, tumutulo ang ulan. Sa isang sulok ng isang mahirap na probinsya, isang batang minsan nang nagpatahimik sa Amerika ay patuloy na nag-aayos ng maliliit na butil ng bigas, bawat butil, bawat patak ng ulan, bawat pangako. Lalong dumami ang mga estudyante sa klase ng bigas talino ni Mateo. Hindi na lamang mga bata mula sa kanilang baryo, kundi pati na rin mga matatanda mula sa ibang bayan. Minsan, isang estudyante sa kolehiyo mula sa Iloilo ang bumisita, kumuha ng 15 minutong video at ipinost ito online. Umabot ito ng 1 milyong views sa loob ng 3 araw. Naging mas abala si Mateo, 2 klase sa umaga, tulong sa mga gawaing bahay sa hapon at pag-check ng mga papel sa gabi. Isang gabi, nakatulog siya sa banig. Kinumutan siya ng kanyang ina, pumatak ang luha. "Natututo sila, pero nawawala naman ang pagkabata mo, anak." Isang opisyal mula sa Department of Education ang bumisita. May dalang mga test paper at isang mungkahi. "Pinahahalagahan namin ang iyong pagsisikap, iho. Ngunit paalala lang, wala kang lisensya sa pagtuturo. Hindi ka maaaring opisyal na magturo." Mahinang nagtanong ang ina ni Mateo, "Pwede pa po ba siyang mag-tutor?" Umiling ang opisyal. Magaling siyang magturo, pero nakakagulo ito sa sistema. May mga magulang na nagrereklamo, tinitigil ng mga anak nila ang pag-aaral sa ibang lugar para lang pumasok sa klase ni Mateo. Nakarating ang balitang iyon kay Mateo ng gabi. Wala siyang sinabi. Tahimik niyang iniligpit ang mga bigas. Isinara ang silid-aralan at nagsabit ng karatula, pansamantalang sarado ng 1 linggo. "Pasensya na po." Lumipas ang 1 linggo. Nagtaka ang mga estudyante. Ang buong baryo ay naging kakaibang tahimik. Ngunit ng gabing iyon, isang bagay ang nangyari. Isang grupo ng mga kabataan mula sa kabilang baryo ang pumunta sa bahay ni Mateo at kumatok ng malakas sa gitna ng gabi. "Nasaan yung bata?" Inaagaw niya lahat ng estudyante ng tutorial center namin. "Sino ba siya para magturo-turo?" Hindi sila pumasok, ngunit malakas ang kanilang boses. Niyakap ng ina ni Mateo ang kanyang anak. "Huwag kang lalabas
Anak, kumalat ang tsismis. May nagsabing naiinggit lang sila kay Mateo. May mga masasamang loob na nagsabi, iyan daw ang kapalit ng kasikatan. Ngunit mayroon ding mga nagtanggol sa kanya. Nagtuturo siya gamit ang bigas, hindi naman siya naniningil. Nagpatawag ng pulong ang lokal na pamahalaan at inimbitahan ang mag-ina. Isang magsasaka ang tumayo at nagsalita ng malinaw, grade 3 lang po ang natapos ko. Dahil sa batang yan, marunong na akong magbilang ng kita ko sa pagbebenta ng pakwan. Kung ipagbabawal niyo siyang magturo, bigyan niyo ako ng ibang lugar kung saan ako makakapag-aral. Natahimik ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Dr. Santos, ang nag-alok na magtayo ng Basio Reyes Fund. Iminungkahi niyang itatag ang Rice Mine Center, kung saan si Mateo ang magiging puso nito, ngunit may mga matatandang susuporta sa administratibong bahagi. Kami na ang bahala sa legal na aspeto. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagpatuloy ang paghahasik ng bigas sa mga pangarap. Itinayo ang sentro sa community hall ng baryo na may bagong bubong na gawa sa pera mula sa mga donasyon. Ang karatula, na gawa sa kawayan, ay may nakasulat, ang klase ni Mateo, karunungan para sa lahat. Sa araw ng pagbubukas, malakas ang ulan, ngunit mahigit 100 katao pa rin ang dumalo, kasama ang isang 70 taong gulang na lola na gustong matuto ng alpabeto. Umakyat si Mateo, may hawak na tisa, at nagsabi ng isang simpleng pangungusap, hindi po ako propesor. Ako po ay isang taong tumutupad lamang sa pangako sa aking lolo. Nang gabing iyon, sa kanilang tahimik na bahay, tinanong ng kanyang ina, nalulungkot ka ba dahil pinagdudahan kanila? Umiling si Mateo, hindi po, pumapasok pa rin po ang mga bata. Ngayon, natutunan ni Hena kung paano hatiin ang isang cake ng pantay-pantay. Umupo ang kanyang ina sa tabi niya. Kung balang araw ay may mas magaling pa sa iyo, matatakot ka ba? Hindi po, Nay. Sana nga po may mas magaling pa, para balang araw, mayroon din po akong matututunan. Sa labas, hindi pa tumitila ang ulan. Ngunit sa loob ng isang simpleng kusina sa probinsya, isang bata ang natututo ng pinakamalaking aral sa buhay. Ang inggit ay maaaring magdulot ng pagod, ngunit ang katatagan ng loob ay nagbibigay ng lakas. Lumipas ang 10 taon. Hunyo sa New York. Mahinahon ang sikat ng araw. Ang mga puno sa kahabaan ng Fifth Avenue ay nagsisimulang malagasan ng mga dahon na lumilikha ng isang magandang tanawin ng kulay ginto at kahel. Sa loob ng International Mathematics Hall, kung saan ginanap ang kompetisyon 10 taon na ang nakalipas, isang espesyal na kaganapan ang idinaraos, isang dekada ng paglalakbay ng karunungang walang hangganan. Sa entablado, ipinakilala ng host ang pangunahing panauhin sa araw na iyon sa isang perpektong Amerikanong accent. Please welcome the educator, innovator, and founder of the Rice Mine Foundation from the Philippines, Mr. Mateo Reyes. Hindi na siya ang batang may magulong buhok at tsinelas. Si Mateo ngayon ay isang 16 taong gulang na binata, matangkad at mahinahon. Nakasuot siya ng puting polo at isang light-colored na blazer, ngunit may isang maliit na detalye na hindi nagbago, isang butil ng bigas na nakapreserve sa resin at isinabit sa kanyang dibdib. Yumuko siya. Salamat po. Sinimulan niya sa Tagalog bago lumipat sa matatas na Ingles. 10 years ago, I stood on this stage not to speak, but to prove that intelligence can come from anywhere, even from a small village with no internet. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang lolo, ang unang beses na gumamit siya ng bigas para bumuo ng isang tatsulok, ang mga gabing nag-check siya ng mga papel sa isang lumang banig, at ang mga klase na puno ng mga taong nag-aaral hindi para sa diploma, kundi para sa paniniwala. Pagkatapos, ipinakita ni Mateo ang isang mapa ng mundo na may 12 mga pulang tuldok. Ito ang mga lugar kung saan naitatag ang mga rice mine centers hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Laos, Cambodia, Kenya at Peru. Bawat lugar ay may isang taong minsan nang bumisita sa aking maliit na klase. Dinala nila ang binhi pabalik sa kanilang mga lugar at muling itinanim ito. Natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos ng seremonya, isang Amerikanong reporter ang nagtanong, "Nagsisisi ka ba na hindi ka mas maagang pumunta sa Amerika?" Umiling si Mateo. "If I had left, I would have become a great student. But by staying, I learned that being a great teacher is far more valuable."
Isang estudyanteng may lahing Pilipino ang mahinang nagtanong, "Tinatrato po akong iba ng mga kaklase ko dahil imigrante ako. Ano po ang dapat kong gawin?" Yumuko si Mateo at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng bata. "Huwag kang matakot kung hindi ka nila naiintindihan. Ang mahalaga ay naiintindihan mo ang iyong sarili." Si Benjamin, na ngayon ay isang assistant lecturer sa matematika sa MIT, ay lumapit at nakipagkamay. "You're still the same. You've grown up," ngumiti si Mateo. Hindi na sila magkatunggali. Sa pagitan nila ay isang malalim na paggalang na hindi kailangang bigkasin. Bago bumalik sa Pilipinas, dumaan si Mateo sa New York Public Library sa ikalawang palapag kung saan dating ginanap ang kompetisyon. Tahimik siyang tumayo at tiningnan ang isang lumang larawan, isang 6 na taong gulang na bata na may sirang sapatos at nagniningas na mga mata. Sa tabi ng larawan ay isang plake na may mga nakaukit na pangalan ng mga kampyon na nakatulong sa pagbabago ng edukasyon sa buong mundo. Sa pinakailalim, isang linya ang malalim na nakaukit, "Mateo Reyes, the boy who taught the world with a grain of rice." Ngumiti siya, isang ngiting payapa, walang kayabangan. Naglagay siya ng isang butil ng bigas sa pasimano ng bintana at umalis. Lumipad ang eroplano patungong silangan. Sa bintana, sumisikat na ang araw. Binuksan ni Mateo ang isang maliit na kuwaderno, ang lumang kuwaderno pa rin ng kanyang lolo, nakupas na sa paglipas ng panahon. Nagdagdag siya ng isang bagong linya sa ilalim ng huling isinulat ng kanyang lolo, "Hindi po ako nakagawa ng malalaking bagay, lolo. Pinulot ko lang po isa-isa ang mga butil ng bigas na iniwan ninyo. Pero ngayon, milyon-milyong tao na po ang kasama kong nag-aayos ng bigas." Isinara niya ang kuwaderno at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa labas, sumisikat ang araw sa kabilang panig ng mundo. At sa isang lugar, sa gitna man ng mga palayan ng Nueva Ecija o ng mga malamig na aklatan sa kanluran, patuloy na ipinapasa ng mga tao ang maliliit na butil ng bigas, hindi para kainin, kundi para mangarap. Marahil ay hindi na nila malilimutan ang imahe ng maliit na watawat ng Pilipinas sa gitna ng pandaigdigang bulwagan noong taong iyon, mas mababa kaysa sa lahat, ngunit siyang pinakapinansin. Hindi dahil sa ito ay malaki, kundi dahil ang batang nakatayo sa tabi nito ay napakaliit at ang kaliitan na iyon ang nagdulot ng panginginig sa kanilang mga puso. Dahil sino ang mag-aakala na sa kabisera ng mundo, isang batang Pilipino na nakatsinelas at nagsasalita ng Ingles na may nanginginig na boses ay magpapatahimik sa isang silid na puno ng mga intelektual mula sa Harvard, Oxford at MIT. Naaalala nila ng malinaw ang sandaling yumuko ang bata bago magsalita, na para bang humihingi ng pahintulot sa mundo na ikwento ang kanyang sariling salaysay, hindi gamit ang teknolohiya, kundi gamit ang bigas. Ang simpleng regalo ng kanyang bayan, ng kanyang yumaong lolo, at ng paniniwala na kung matiyaga mong aayusin ang bawat butil ng bigas sa iyong nanginginig na mga kamay, maaari mo pa ring baguhin ang buong mundo. Tulad ng isang maliit na bangka na patuloy na lumalaban sa mga alon sa gitna ng karagatan, may mga halagang tahimik ngunit napakalakas na kahit ang karagatan ay kailangang magbigay daan. Ang Pilipinas ay maaaring ang bangkang iyon. At habang isinasara natin ang kwentong ito, bigla nating itatanong sa ating sarili, gaano karaming tao sa ating paligid ang tahimik ding pinanghahawakan ang kanilang dangal? Gaano karaming bata ang walang magarbong laruan, walang cellphone, hindi nag-aaral sa mga international school, ngunit tahimik na nagtatanim ng mga pangarap sa bukid, sa banig, sa isang maliit na tindahan sa probinsya? Pakinggan natin sila, maniwala tayo sa kanila. Dahil minsan, ang mga pinakatahimik na tao ang may pinakamalakas na tinig sa kanilang mga puso. At maniwala tayo na minsan, ang pinakadakilang lakas ay hindi matatagpuan sa isang dagundong, kundi sa tahimik na pagbangon ng isang maliit na bulaklak sa gitna ng bagyo.